Magandang umaga po sa atin lahat. Parang kumukuti pag natagal, Sa Lucio Laurel kahapon ay parang iilan din lamang kami. Siguro dahil sa ulan. Pero biyaya ng Diyos na tayo narito upang patuloy tayong sumamba at magpuri sa Kanya. 6 days na lang po. Pasko na. Merry Christmas mga kapatid. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Pasko? Ano ba ang hatid ng Pasko sa atin? Anong espesyal sa araw na ito? Bakit tila lahat ay parang excited sa pagdating ng Pasko? Bakit kinasasabihan natin ito? Sino makapagbibigay sa akin ng tamang dahilan bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko? Meron po ba, mga kapatid? Ang sabi, ito daw ang birthday ni Jesus. Tama? Mali, Ako po'y naniniwala na hindi Disyembre o December 25 ang totoong eksaktong araw ng pagsilang ni Jesus. Subalit, anong araw man iyon ay hindi na po mahalaga. Ang mas pinahalagahan natin at ipinagdiriwang ay ang pagkatawang tao ng anak ng Diyos dito sa sanlibutan. Nakikigilak tayo at ipinagdiriwang ang Pasko bilang pagkikisa sa lahat ng nagbubunyi sa pagdating sa daigdig ng Mesiyas o ang tagapagligtas. Mahigit 2,000 taon po ang nakararaan. Ginugunit na natin ang panahon ng katuparan ng Diyos sa kanyang pangako na susuguin niya dito sa daigdig ang tagapagligtas. Ang Pasko ang katuparan ng pangako ng Diyos na ang kanyang mga piniling mga anak ay kanyang tutubusin at ililigtas. Ngayon ang tanong, bakit po tayo kailangang tubusin? Nakasangla ba tayo? Bakit tayo kailangang iligtas? Napapahamak ba tayo? Tama mga kapatid. Ang tao ay napapahamak dahil sa kasalanan. At ang sabi po ng Biblia sa mga taga-Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang masakit na katotohanan mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, katulad sa kanyang likas na kabanalan. Subalit mula ng suwayin ni Adan ang Diyos, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At lahat ng salinlahi niya ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung atin pong babalikan ang mensahe ni Pastor Argel tungkol sa deprivation, ay malinaw pong sinabi niya roon na mula sa sinapupunan ay makasalanan na ang tao. Napailalim ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya't ang tao ay patuloy na nagkakasala. Ang makasalanang tao ay nakalaan sa paghatol dahil sa kanyang pagsalangsang. At mula sa ganitong kalagayan ay kailangang tubusin ang tao. Kailangang iligtas ang tao. Ang sabi po ni Webster, redemption is the act, process, or instance of redeeming. Redeeming, meanwhile, is synonymous with fulfilling, complying with, satisfying. Kailangang sumunod, gawin o tuparin, magbigay kasiyahan. Redemption is an action verb. Naglalarawan ito ng pagkilos o para tubusin ang isang bagay. Ang mamahaling alahas na nakasangla ay kailangang tubusin para maibalik sa may-ari nito at muling mapakinabangan. Kapag hindi ito natubos sa takdang halaga at panahon, ay maririmata at magiging may-ari na po ng pinagsanglaan. Hindi na pakikinabangan parang may-ari at hindi na maibabalik pa sa kanya. Sa kalagayan ng nagkasalang tao at nahaharap sa karampatang hatol, ay kailangan siyang matubo sa ganong kalagayan upang maging malaya, mabuhay na payapa, at masaya sa piling ng kanyang Panginoon, na siyang naglalang at nagmamay-ari sa Kanya. Remember that we were created by God. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. At ang tao ay merong napaka-close, napaka-lapit na kaugnayan sa Diyos sa simula ng lahat. Pinagkatiwalaan pa nga ang tao na pamahalaan
at pangalagaan ng iba pang nilikha ng Diyos. Napahiwalay lang ang tao dahil sa kasalanan. Kaya't naalipin na Satanas ang lahat ng tao. Ang lahat po ay napailalim sa kapangyarihan ng Satanas. At dahil dito, tayo ay napapahamak. Kung hindi matutubos ang tao sa ganitong kalagayan, sa kapangyarihan ng Satanas, siya ay mapapahamak at hindi na makababalik muli sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero sino ang makapagliligtas? Sino ang may kapangyarihang tumubos? Magagawa ba ng tao na iligtas ang kanyang sarili? Magagawa ba ito ng tao? Ang pagiging mabait, relihiyoso, ang pagsunod sa kautusan, pagpapanata at pagpimitensya at lahat ng kabutihang alam ng tao ay sapat ba para bayaran ang kasalanan at matubos ang tao sa kapahamakan? Ano ba ang totoong kalagayan natin, mga kapatid? Bakit kailangan tayong tubusin? At kanino? Saan tayo tutubusin? Kaya sa umagang ito ay susubukan natin sagutin kung saan tinubos ang tao. Saan nga ba tayo tinubos? Kaya ang tema po ng mensahe natin sa umagang ito ay kung saan tinubos ang tao. Saan tinubos ang tao? Una, tinubos tayo sa hatol. Marami na sa mga binahagihan natin ng Ebanghelyo ang nagsasabing mabait naman sila, maawain, matulungin, at palasimba o relihiyoso. In short, wala daw naman silang kasalanan kahalintulad sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Sa mga taong hindi lubos o mali ang pagkaunawa tungkol sa kasalanan, ay madalas nilang inihahambi ang kanilang sarili sa mga taong sa palagay nila ay mas makasalanan sa kanila. At pinangatwiran nila na sila naman ay nabubuhay ng mas matuwid kaysa sa iba. Na para bang ang pagiging matuwid ay nakabatay sa pagiging mabait at mabuti. At ang kasalanan ay sinusukat o tinitimbang. Naalala ko tuloy ang pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang ni Boyet de Leon. Napakatagal na po nito. Yes, oo. Natatawa. Alam niyo to? High school ako nang mapanood ko ito sa Christ the King College. Dahil ito yung requirements po sa school. Ang sabi ng aming teacher, RBM sister, isang madre, manood daw kami at gawa namin ng critic and reaction paper. No? Unfortunately for my teacher, doon ko na-realize ko sa pelikulang ito na hindi pala sapat na mabuti at mabait lang ang tao. At dahil napakabata ko pa noon, hindi umabot sa aking isip na spiritual issue pala ito. Na hindi sapat na solusyon ang pagtuturo ng GMRC and moral values para tugunan at ayusin ang sakit sa lipunan. Malayo sa iniisip ko ngayon ang conclusion ko noon. Pero doon nag-umpisa ang pag-alinlanganan ko ang aking Catholic belief. Mga kapatid, kahit ilang beses tayo magpatimbang, kahit pa ulit-ulit tayong humrap sa hukuman ng Diyos, sa ating lumang pagkatao o likas na makasalanan, ay parating kapos tayo. Mananatiling tayong kulang sa timbang, hindi tayo sapat. Hindi natin masasapatan at mabibigyang lugod ang Diyos para tayo maging eksakto sa timbang at maging katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Kapos ang tao sa pamantayan ng Diyos. Dahil hindi pinababanal ang tao sa pamagitan ng sariling lakas at kakayahan o pagsunod sa kautusan. Walang makasusunod at maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang sabi po sa mga Gawa, chapter 13, verse 39, mga Gawa 13:39, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. At makikita po natin ang ganito sa mga taga-Roma, chapter 3, verse 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkakasala. Yun daw po ang gawain ng kautusan. Ang ipamukha sa atin na tayo ay makasalanan. Kung gayon, maliwanag sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Roma 3:28.
Sinasabi sa mga taga-Roma chapter 3 verse 9 to 19 naman, mga kapatid, na walang sino mang matuwid, maging Hudyo man o Hentil. Ang sabi ay walang nakaunawa, walang naghanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlililang, ang labi nila ay mga kamandag ng ahas, puro pagmumura at masamang salita ang kanilang bibig. Naalala ko tuloy yung isang video na napanood ko. Ito pa isang video dito, parang dito lang sa Gloria. Basta, kasi ang salita nila parang Marinduque. Kaya iniisip ko locally made yung video. Mga mangingisda, nakahuli sila ng napakaraming isda. Hatak-hatak nila yung lambat. Nagdatingan yung mga kabarangay nila, talagang napakaraming isda. Nagtatalunan sa lambat. Napakasaya nila, tuwang-tuwa sila. Pero ang pinagtataka ko mga kapatid, sa kabila ng kasiyahan nila ay puro pagmumura. Wala nang sinabi, PI, kumuha ka ng timba. Ang daming isda. Tuwan-tuwa sila, talagang nagluluksuhan, nagkakasayahan sila ng husto. Pero ang pinagtataka ko ay bakit walang tigil ang pagmumura. Mas marami pa po ang PI kaysa sa ibang salita. Iniisip ko, anong kinalaman ng pagmumura sa kanilang kasiyahan? How much more kung sila'y galit, mga kapatid? Hindi ko maisip kung paano pa sila magsalita. Anyway, sa pagpatuloy po ng ating sa talata, ang sabi po dito, sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Nakapanlulo mo mga kapatid, kung paanong nabago ang kalikasan ng tao mula sa pagiging ganap at dalisay tungo sa makasalanang kalikasan nito. Alam natin na anumang sabihin ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ang sino man. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. If God condemns us, we deserve it dahil sa ating pagsalansang. Makatulungan ang Diyos at hindi niya maipawalang bahala kahit maliit nating pagkakamali at kasalanan. Tunghayan niyo po sa Isaiah 13:11-13 and Matthew 5 verse 18. Ang lahat nga ng tao ay nakalaan sa paghatol. Subalit dahil ang Diyos ay pag-ibig, tinubos niya sa hatol ang mga taong binayaan niyang makaunawa at manampalataya. Mga anak na may pusong handang magpasakop at sumunod sa Kanya. Pakibukas po sa unang Pedro, chapter 1, verse 14-18. Ito po ang ating batayang talata sa unang punto. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. Ay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. At ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Sinasabi ng talata na dahil sa biyayang hatid ng ating pananampalataya ay naunawaan natin ngayon kung ano-ano ang masamang ginagawa natin dati. Kaya't hinihikaya tayong huwag nang makiayon muli sa mga makasinlibutang pagnanasa na kinasanayan natin sapagkat ang Diyos na pumili sa atin para maging Kanyang mga anak ay banal, kaya't nararapat din naman na tayo ay magpakabanal. Noong tayo mga makasalanan pa, ay nasa ilalim tayo ng kahatulan o kaparusahan ng Diyos. Isa pang dahilan mga kapatid kung bakit tinawag tayo ng Biblia na mga patay. Nang tubusin tayo sa hatol, ay hindi lang tayo sinagip sa kapahamakan. Tayo ay binuhay na muli ng Diyos. At ang banal na Espiritu ng Diyos ay agad na pinagkaisa tayo kay Kristo sa pamamagitan ng regeneration.
I'm sure ito po ang mensaheng ito nadala na sa inyo ni Ma'am Layden, regeneration. Ito ay isang proseso na may causal effect at dumadaan sa iba't ibang antas. Subalit hindi natin namamalayan dahil ito nangyayari ng napakabilis, simultaneously and instantaneously. Kaya't nagkaroon tayo ng kakayahang lumapit kay Kristo na may pagsisisi at pananampalataya. Ginawang matuwid sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ibinilang sa kanyang pamilya para sumunod sa kanya at magkaroon ng ugnayang may pag-ibig at pagtitiwala. Nakasusunod na po tayo ngayon sa Kristo bilang kanyang mga anak at inaasahan naman sa atin na maging masunurin habang tayo'y nabubuhay. Ito ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy at araw-araw na pagsunod. At igalang siya ng may pag-ibig at pasasalamat. Hindi panandalian lang, hindi yung kung nasa mood ka lang. Hindi yung masigasig lang po tayo kapag may AGR. Subalit ilang araw lang ay malamig na. Hindi yung kapag meron ka lang hihilingin na favor sa ating Diyos. Ang sabi, sundin natin siya sa lahat ng pagkakataon at panahon sa buhay natin, igalang at sundin ang Panginoong Hesus bilang tugon sa pagtubos niya sa atin sa hatol. Ipinaalala rin po sa atin ang talata kung anong ang ipinantubos sa atin. Tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng walang kasing halagang dugo ni Hesus, walang pasimula at walang katapusang buhay ni Kristo. Maging hamon sana sa atin lahat ang talatang ito, mga kapatid, para maiisip natin kung gaano kahalaga ang buhay na katumbas ng bawat isa sa atin. Paano natin tutumbasan ang dakilang pagpapasakit ni Jesus na ito, mga kapatid? Ang hinihiling ng talata ay magpakabanal tayo at igalang ang ating Panginoon. Magagawa lang natin ito kung ating susundin ang mga utos ni Kristo. Nakita na po ni Propeta Isaias ang gagawing pagliligtas ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Tayo tinubos mula sa kahatulan dahil sa klase ng pamumuhay na ipinamana sa atin ng ating mga magulang. Kung saan dahil dito, ang lahat ng tao ay naitakda sa hatol sa walang hanggang paghihirap at kamatayan sa asupre at apoy. Dito tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap at kamatayan ni Jesus doon sa krus. At naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kagaya ni Noe sa lumang tipan. Atin pong makikita sa mga Hebreo chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang mga tunay na Kristiyano ay pinaging banal at ibinilang na matuwid dahil sa pananampalataya kay Jesus. Mapalad ka, kapatid, at lubos na pinagpala sa biyaya ng Diyos dahil pinili ka niya maging mapabilang sa kanyang mga anak at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay naligtas ka mula sa hatol para sa sanlibutan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, tinubos tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Saan tinubos ang tao? Una, sa hatol. Pangalawa, sa pagkaalipin sa kasalanan. Mula nang suwain ni Adan ang tagubilin ng Diyos na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga ng puno, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at lahat ng tao ay naalipin sa kasalanan.
Itinuro sa atin ng Biblia na ang unang karumal-dumal na pagpatay ay nangyari mismo sa pagitan ng mga unang anak ni Adan at ni Eva. Sa Henesis ay nalaman natin na hindi kinalugdan ng Diyos si Cain at ang kanyang handog. Isinlarawan doon ang matinding galit at paghimagsik ni Cain, bunga ng inggit. Ganon din ang kanyang walang galang na postura sa harapan ng Diyos. Nang siya'y tumalikod habang kinakausap dito. Ang sabi po ng Bible, at iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa isang lugar sa silangan ng Eden. Kapansin-pansing punong-puno ng kasamaan ang puso ni Cain. Tao ang tumalikod sa Diyos. At dahil sa kasalanan ay lalong napalayo ang tao sa Diyos. Ang tao ay naging alipin ng kasalanan at naging sunod-sunuran sa anumang naisin ng dyablo. Tuluyan na ang nagpakasamang tao hanggang sa panahon ni Noe. Kaya't napagpasyahan ng Diyos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang mga salinlahi pagkatapos ni Noe ay nagpatuloy sa kasuklam-suklam na pamumuhay sa pakikiapid at kahalayan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinuldukan niya ang kahibangan ng naghahari sa Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng asupre at apoy. Hindi pa rin natuto ang mga tao, mga kapatid. Nananatiling mapaghimagsik ang mga tao laban sa Diyos. Matigas ang ulo. Kahit ang mga Israelitang itinuring na sariling bayan ng Diyos. At hanggang sa ating panahon, patuloy nating nilalapastangan ng Diyos. Ito ay dahil wala tayong kakayanan sa ating sarili na makahulagpo sa tanikala na nagpapahirap sa atin. Tanikalang gumagapos sa taong alipin ng kasalanan. Ang tao ay naging alipin ng kasalanan, kaya wala nang ibang ninais, kundi ang sundin ang kanyang sarili. Kung ano ang gusto at nagpapasaya sa kanyang sarili, ayun ang ginagawa ng tao. Ang sariling ako ang mahalaga sa tao. Ang ginagawa ay kung ano ang udyok ng makasanlibutang laman na alipin ng kasalanan. Naging sunod-sunuran ang tao kay Satanas na siyang hari ng makasalanang sanlibutan. Ito ay naunawaan ng Diyos. Naunawaan ng marunong na Diyos ang kalagayan ng tao. Sa sulat ni Apostol Pablo ay sinabi po niya sa mga taga-Roma chapter 7 verse 17, kung gayon, hindi na ako ang gumagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Nakakagalit man ang katigasan ng ulo at mga pagsuway, ay hindi maikakaila ang kalunos-lunos at kahabag-habag na kalagayan ng taong naaalipin ng kasalanan. Ayaw man niyang sumunod, umaaring labag sa kanyang kalooban ang gumawa ng masama, ay wala namang magawa ang isang alipin, kundi ang sumunod. At dito'y tayo naunawaan ng Diyos. Makatulungan ang Diyos at namumuhi sa kasalanan. Nailatag na niya ang pamaraan kung paano hahatulan at pagbabayarin ang tao dahil sa ating mga pagsalansang. At kalagim-lagim ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid. Ito'y walang hanggang hatol, paghihirap at kamatayan sa lawa ng apoy. Subalit puspos din ang pag-ibig, ang nag-iisa at mahabaging Diyos. At higit sa lahat, siya ay puno ng biyaya para sa mga hindi karapat-dapat. Batid niya ang walang pag-asa na kalagayan ng tao. Alam niya na siya rin lang ang makagagawa ng paraan upang iligtas ang mga tao sa kanilang pagkakasala. Kaya ginawa niya ang pambihira at sagana sa biyayang pagtubo sa mga nagkasala. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao at nanaog sa lupa para isakatuparan ang napakahirap na sakripisyo para sa nagkasalang mga tao. Binayaran nga ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang mga kasalanan natin at ang hatol na kamatayan na dapat ay ipinataw sa atin. Ang pangitain ni Propeta Isaias noon
tungkol sa gagawing pagliligtas ng Diyos ay ating makikita sa Isaiah 53 verse 5 to 6. Isaiah 53 verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Si Jesus ang tumanggap ng parusang nararapat sa tao. Hindi lang tayo iniligtas pagkatapos patawarin, mga kapatid. Nilinis pa tayo at patuloy tayong iniingatan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang huwag nang magpatuloy sa pagkakasala. Sa ganitong paraan tayo tinubos ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ating mababasa sa Tito chapter 2 verse 14. Tito chapter 2 verse 14. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ngayon nga ay tinubos na tayo ni Jesus mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Pinalaya na sa kapangyarihan ni Satanas sa paghahandog ng kanyang sarili at nilinis sa lahat ng kasamaan upang maging kanyang bayan, tangi-tanging mga anak na nabubuhay sa kanyang wangis at kabanalan at gumagawa ng lahat ng mabuti para sa kalwalhatian, nag-iisang dakila at makapangyarihang Diyos. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. At pangatlo po, tinubos sa sumpa ng kautusan. Si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Galacia ng ganito, sa chapter 3 verse 13 po. Galacia chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Galacia chapter 3 verse 13. Ang talata ay isa sa pinakamakapangyarihang pagsasalarawan sa Biblia patungkol sa ating kaligtasan. Ang totoo ay hinahatulan tayo ng kautusan. God's law condemns us dahil ipinapakita ng kautusan na tayo ay makasalanan. Kahit ang ating pinakamarugdob na pagnanasa o pagnanais, pagpupunyagi o buong pusong pagsisikap na sumunod sa kautusan ay hindi makasasapat at parati tayong kapos sa harapan ng Diyos. Hindi natin masusunod ang lahat ng utos ng Diyos na isinulat niya sa ating mga puso. Bigo ang taong sundin ang mga utos na ito. Walang makasusunod sa lahat ng 10 utos ni Moises na iniwan niya sa sanlibutan. Kaya naman ang lahat ay nahatulang guilty as lawbreakers. Bawat isa sa atin ay makasalanan sa harap ng Diyos. Yun ang dahilan kaya lahat ng tao ay nakalaan sa paghatol. Ang Diyos ay makatarungan. Our God is just. At ang kanyang katarungan ay nangailangan ang tao na masumpungang makasalanan ay nangailangang parusahan. Ang lahat na nagkasala ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Hinatulan tayo ng kautusan, subalit pinili ni Jesus na akuin sa kanyang sarili ang sumpa na nararapat para sa atin. Ang kagandahan ng talata, mga kapatid, ay hindi tayo iniwan ni Jesus sa sumpa ng kautusan. Hindi niya tayo hinayaang batahin natin ang paghatol at puot ng Diyos. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan. Sabi sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin. Paano niya ginawa yun? Nang siya ay isumpa para sa atin. In other words, siya po ang pumalit sa ating lugar para sumpain. Inako niya sa kanyang sarili ang sumpang para sa atin. Pinili ni Jesus na akuin sa kanyang sarili ang sumpa ng kautusan na dapat ay sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Nang sumunod si Jesus sa pinag-utos ng Diyos Ama, minarapat niya na batahin ang nakahatulan na narapat sa ating mga makasalanan.
Wala siyang nilabag na kautusan. Wala siyang kasalanan. Malinis si Jesus, ganap at dalisay. Subalit tumayo siya sa paghatol at hinarap niya ang kamatayan sa krus bilang isinumpa para sa atin. Upang ikaw at ako, tayong lahat, ay maligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang ginawa. Ito ang kabuuan o buod ng buong kabanata ng Galatians chapter 13, na sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, ay maligtas ang tao mula sa sumpa ng kautusan. Hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa, unang ano paman, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Ang redemption ay ang pagtubos, pagkatubos o pagliligtas. Ito ang mahiwagang mabiyayang pagkilos ng Diyos para tubusin ang tao at ilipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ipinaunawa sa atin kung ano ang kasalanan at ang naging kalunos-lunos at walang pag-asang kalagayan ng tao dahil dito. Naging malinaw sa lahat na lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya naman lahat ng tao ay nakalaan sa paghatol. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa kanyang habag at biyaya, ay pinili niya tayo, ikaw at ako, para makaunawa ng kanyang salita. Tumalima sa kanyang panawagan na magsisi at talikuran ng kasalanan at manampalataya sa ginawang pagpapasakit, kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo, para tubusin tayo sa hatol. At hindi lamang doon, mga kapatid. Hindi lamang yon ang dakilang ginawa ni Jesus. Tinubos din niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Pinatawad at nilinis sa lahat ng karumihan para manatiling malay sa masamang udyok ng kaaway. Sa ganoon ay hindi na tayo matukso at magpatuloy sa pagkakasala. Bagkus ay maging isang komunidad na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ito ang CLJC. At panghuli, tinubos tayo sa sumpa ng kautusan upang huwag nang umasa sa maling paniniwala at pagtitiwala na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsunod sa mga utusan at sa mabuting gawa o sa pagiging mabait o mabuti. Bagkus ay yakapin natin ang katotohanan na tayo ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasang ito, mga kapatid, ay iniaalok din sa lahat ng hindi mananampalataya na handang magpakumbaba, kilalanin ang kanilang kasalanan, magsisi at tumalikod sa mga ito at manampalataya kay Hesus. Ito ang makapangyarihan at dakilang pagkilos ng Diyos para sa kanyang mga anak, redemption. Magbunyi ang bawat Kristiyano. Ipagdiwang natin ang pagsapit ng Pasko. Dahil sa araw na yon, sa pagdating ni Jesus sa sanlibutan, ay nagkaroon tayo ng katiyakan sa pangako ng Diyos. Nang suguin niya ang manunubos at nagkatawang tao nga si Jesus para tubusin tayo sa hatol mula sa pagkaalipin sa kasalanan at sumpa ng kautusan. Maligayang Pasko pong muli sa inyo at isang mapayapa at masaganang bagong taon.